Hello po sa inyo lahat at maraming salamat po sa walang sawang support. At ngayon po, pag-uusapan po natin yung mga priority bills at ano po yung mga komento ng ah, mga political analyst about po sa mga priority bills na inihain po ng Pangulo at bigyan po natin ng reaksyon yung mga sagot po ni Yusek Claire Castro kung bakit po hindi siya priority, hindi po siya urgent at priority lang po siya na itinilaga ng Pangulo. First po, pag-uusapan natin ngayon, bago po pala natin pag-usapan yon, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. At dahil po mahaba-haba ang ating pag-uusapan, wag po kayong makakalimot na magdala ng popcorn at marami tayong pag-uusapan today. Ayan. Una muna, pag-usapan muna natin ano ba yung mga priority bills. Ito po yung mga priorities na isinaalang-alang po ng ating Pangulo noong nagkaroon po ng LEDAC meeting ng mga senator at mga kongresista para po makausap ang ating Pangulo na kung saan po dito na pag-usapan yung mga dapat na adikain ng ating administrasyon headed by the President. Marami po nagsasabi na ang mga priority bills daw po ay isang resulta dahil po sa mga nakaraang rally at yung pressure mula sa taong bayan. Sa akin po, naniniwala ako that lahat po ng priority bills ay importante. Pero ang nakikita ko po kasi sa isang gobyerno na there is always a push from the taong bayan for them to move forward para sa isang priority bill. Like for instance, itong mga priority bills sa pag-uusapan natin, I really believe that there are some considerations and maybe these are, sabihin na natin, mga baraha ng Pangulo pagdating sa pakikipag-negotiate sa iba't ibang grupo. Kasi naniniwala po ako na may effect yung mga previous days na ang rating po ng ating Pangulo based sa mga survey po na ito ay bumababa dahil po sa kaliwat kanang issue na kanyang kinakaharap. And alam natin, ang pinakamalaki doon is yung flood control project. And I really believe that there is a connection between this down spiral ng survey ng ating Pangulo sa concessions na tinatawag, and I think these are concessions with the priorities that the President wants to. Kasi ang nakikita ko po kasi dito, malaki po kasi yung naging epekto sa kanyang pagkapangulo doon sa nangyaring flood control issues. Especially right now, we all understand either you are pro government or anti, pro DDS or loyalista, we all understand that effect of this flood control project was so enormous that a lot of people were talking about it. And even I, nung nagsimula po ako mag-politics vlog, nagulat ako sa tindi po ng epekto. Miski po yung mga kongresistang hindi ko na maakalain na talagang masasangkot sa korupsyon, grabe po, katindi, kagarapal ang kanilang ginawa sa kaba ng pera ng taong bayan. And I think this is where yung sentimiento ng karamihan nating mga Pilipino napupunta kung bakit ganun na lang, I would say, nag-dip down yung survey ng ating Pangulo. And one of the, and don't get me wrong, I really believe that the president is now being proactive, and because of these priority bills, naging proactive siya to a way that hindi lang ako Marcos hindi lang ako presidente ng loyalista. Presidente rin ako ng Pilipino that I listen to everyone. And I think that if you're gonna think of it in a different situation, I think this is how he wants to say to the Filipino people na, okay, meron akong pagkukulang, okay, mabagal ako sa ganitong aspeto, pero because I see the issue at hand, na alam kong maaring ito yung maging issue towards me, I will make concessions. And I think these are the priority bills that was given after those different rallies. Kasi alam natin, INC has a big following, and the Catholic group
and the civics group have a high priority kasi alam natin na they are all asking for transparency and accountability, which is a big deal after this flood control issue. So I would say it's a plus sign para sa Pangulo because it shows that the government is listening to the people. One is yung anti-dynasty bill. Nakakatuwa kasi po itong anti-dynasty bill was backed up by the Governors League. And we know for a fact, the Governors League, pinamumugaran po ng lahat ng iba't ibang uring dinastiya sa ating gobyerno. So it's a good sign. Second, meron din pong suporta sa iilang politiko, pero namely ang mga known politics na I would say may high influence is the speaker right now, si Speaker Bogie D. Meron po siyang hinain na anti-dynasty bill. Si Majority Leader Sandro Marcos din po, and the President, which is I think this would make sure that this would be prioritized. Second, Independent People's Commission Act, para po siyang another version of ICI, pero maisa sa batas na meron na silang plantilla, pondo sa plantilla para malagyan ng tao at magkaroon na sila ng mga basis to contempt people kapag hindi sila nagpakita, contempt, subpoena, yung mga ganong powers na right now wala. At saka yung pondo rin, which is right now, if I'm not mistaken, hindi pa po na ibibigay down the line doon sa mga tauhan nila. Sunod po yung Party List Reform Act. Ito po yung pagbabago po ng panukala nila na ayusin yung party list, especially right now, kung makikita nyo, ang party list po, alam natin sa konstitusyon, ginawa po yan to represent the marginalized group, pero lumalagay po ang mga nagre-represent ay yung pinaka-elite, pinaka-mayaman, pinaka-ma-impluensya sa ating society. So how would you say na marginalized sila? And this has been, I would say, coined and linked to anti-dynasty, I'm sorry, not to anti-dynasty, but to dynasties in our politics. Kasi kung yung si kuya, si ate, tapos na for them to be congressman or governor, pupunta naman sila sa party list. And sometimes, may mga issue din na sa party list, magkakapatid pa yung succession ng party list representative, which is unfair. Kasi sabi ko nga, even before, about dito sa anti-dynasty bill issue, naniniwala ako that everyone can be a leader. But the problem is, kung kakalabanin mo yung may pera, may impluensya, may negosyo, walang-wala ka po talagang opportunity para manalo. Kasi makinarya pa lang, my gosh, magbayad ka ng boto. Ang pagkakarinig ko, sabi nga ni Corina, I think sa Pagsanhan, ang isang boto po ay nagkakalaga ng 10,000. Yeah, vote buying. Ganun katindi. 'Di ba? Ang question lang diyan, saan nanggagaling yung pera, 'di ba? Sa ating mga taxpayer. Another po yung KADENA. KADENA stands for Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Ito po yung parang information bill para ma-access mo yung mga transaksyon ng gobyerno. Parang FOI dati. Pero I think this would be more enhanced. I think one of the things na pinag-uusapan dito, one is the issue of timing. Kasi ilang araw na lang bago mag-break ang session ng plenaryo sa Kongreso. So papaano yun? Unless talaga, i-push talaga ng todo tong 4 na bill na to. Pero I doubt na lahat ito ay maipupush. Plus, kailangan pa kasing i-debate. I don't know, alam nyo po yung sa anti-dynasty bill, number one issue po kasi dyan is, hindi pa po talaga nalalaman ng mga kongresista kung ano ang ibig sabihin ng dynasty. Kasi meron pong iba, they are trying to prove na dapat ang anti-dynasty bill is under first, second, third, or fourth consanguinity, o yung relativity by blood nung tumatakbo. Nanay, tatay, kapatid, pinsan, apo ng apo, yung mga ganon. So, wala pang concrete detail about it. Kaya po marami na nagpasa about it, and I hope
na alam niyo po, para sa akin, kung ako lang ang susundin, sa akin ang anti-dynasty bill ay absolute. Ibig sabihin, isa lang. Kung maaari, isa lang. Siguro I'll be flexible, like isa sa national, isa sa local. That's it. Pero dapat isa lang. Kasi para sa akin, it's more of like, yung conflict of interest eh. Kasi kultura sa ating Pilipino, yung utang na loob. And kapag hindi natin nalabanan yung utang na loob coming from conflict of interest, para sa mga namumuno sa atin, napakahirap. Napakahirap supilin ng korupsyon. Pag-usapan din natin, ano po ba yung mga issue na nag-factor out kung bakit po bumagsak o bumaba, nag-dip down yung approval rating ng Pangulo? One, yung Supreme Court decision na 50 billion pesos PhilHealth funds ng PhilHealth, na nag-rule po ang Supreme Court na kailangan ibalik, which is unfortunately may mga balita tayong nakita that because of some Congress before and also by approval of the Department of Finance Secretary Ralph Recto, na nadawit po dito sa issue na to, kaya po nagkaroon ng transfer of funds. Siyempre, yung resignation po ng isa sa pinaka tinitingalang kawani ng gobyerno na dating DPWH sa panahon ni Pinoy, si Babe Singson, na umalis ng ICI. And also yung malaking issue sa 500 pesos na Noche Buena list. Nakakatawa lang kasi nung narinig ko po ito, parang sabihin na natin nakaka-insulto kasi yung 500 pesos hindi naman po, wala ka po mabibili sa 500 pesos na Noche Buena na full meal. Ako, I don't know. Siguro po kung kayo po, maglista kayo and tell me kung yun po ba ay worth it. 'Di ba po? Sa akin especially inflation rate ngayon, naku po, napakatindi ng inflation rate. Tapos sunod po, pag-usapan natin, paano naman kung hindi ito matupad? Kung hindi ito matutupad, malaking problema po ito. Alam niyo po ba, magiging malaking problema to sa Pangulo? And you know what's the reason? It's because of the perception of the people. Remember, mas matindi po ang labanan sa court of public opinion versus doon sa legal issue. Kasi sa akin, naniniwala po ako that everyone wants to be part of an issue, especially politics, 'di ba? And I really believe na kapag hindi ito nagawa ng Pangulo, wala siyang napakulong before the end of the year, yung mga lalaking isda, ika nga, hindi maipasa tong anti-dynasty bill, sisingilin po ang Pangulo, and I really believe this, sisingilin siya sa susunod na taon. Siguro na-avoid niya yung malaking issue ng mga rally before, 'di ba? Yung binato sa kanya ni Senator Amy Marcos, siguro na-avoid niya 'yon to rattle yung taong bayan against him. Pero I really believe that this is a caution for President na kailangan niyang lutasin ito. Ako po, naniniwala ako, and I be a pro-government. Ako naniniwala kung kailangan tapusin ni Pangulong Marcos yung kanyang term. Pero syempre, naniniwala din po ako that this flood control issue is a defining moment for him. And I believe na hindi palalagpasin ng taong bayan ito kapag hindi niya to naasikaso. And also, by the way, sumuko na po pala si Sara Diskaya. Another issue din na parang pinupunto ng mga political analysts, bakit daw hanggang ngayon po, ang nakakasuhan pa lang sa issue ni dating Senate President Chis Escudero ay yung kanyang bagman. Pero parang ang lumalabas po pala is that parang there's still more corroboration, connection to implicate Chis Escudero from an issue about corruption. So, maaari, kaya siguro ang nakuha pa lang, nakasuhan pa lang ng bagman, maaring kumanta kung ano nalalaman niya about Chis Escudero. Pero siyempre, we all understand it will depend on the people because may ibang tao, they will sacrifice themselves to kanino?
to their boss. Ika nga. So, it's still underway. Hindi natin alam kung mangyayari yon, pero we're still hopeful, di ba? Pero ewan ko, ako, I hope na lumabas yung totoo. I hope investigation starts at makita talaga na kung may sala si Cheese, then go. Di ba? Also, pag-usapan din natin na interview si Kiko D. Ano din po siya, isa po siyang UP Law Professor. I think convener din po siya nung trillion peso march. So parang isang punto na gusto niya sabihin dito sa mga prioritized bill. Sinabi niya po dito na by issue lang siya sa priority versus certified as urgent bill. Kasi ang issue niya dito is, ang prioritize kasi, magdedepende yun sa mga kongresista. Kasi pag prioritize, mauuna lang siya sa linya. Pero yung oras ng debate, kasi iba-iba po yan, may iba't ibang mga kongresista ang may opinion about this na pagdidebatehan nila, it will take time. So, it will eat up a lot of time. Kumpara daw po, pag ginawa tong certified urgent, wala nang question, agad-agad po ipapasa ito at mapipirmahan na ng presidente right now. Diretso na po ng voting. Sa akin, excited lang ako, sa totoo lang po, excited akong masimulan na yung debate, tapos magkaroon na ng ruling ano ba talagang dynasty. Yun po yung first na iniisip ko. Second, maipasa siya in a way na hindi magbe-benefit yung mga lintik na politician na magkakapatid, magkakamag-anak. Ako, para sa akin, 1:1. 1 national, 1 local. Kung pa pwede. Also, sinabi niya rin dito na dapat magkaroon ng conformity. Ano ba ibig sabihin? Or ano makapaloob dito sa consanguinity. Kung sino lang yung pwedeng mailuklok, 'di ba? And also I would say parang sinabi niya rin po dito yung timing. Kasi nung lumabas po ito, alam natin that the government is under in a big lens of scrutiny kasi nga po dito sa flood control project, and siguro may ibang mga tao nagsasabi it's for the president to make face sa publiko na at least may ginagawa kami, so we do prioritize this bill. It would be, ako sa tingin ko this priority bill would be a negative one if walang mapatupad or walang maisabatas dito sa priority bill na to. Pero kung may ipasatupad like yung anti-dynasty bill, isa ako sa magsasabi sa Pangulong good job. Kasi ang tagal na nito, since 1987 Constitution, hindi maipasa-pasa itong anti-dynasty bill. Kahit si Representative Egay Erice, matagal niya nang ina-advocate, hindi maipasa ito. So hopefully may push na mapasa. Yun din, sabi din niya na this would be the best shot in history na maipasa itong anti-dynasty bill, kasi po sabi nga din ni Christian Esguerra na almost 70% of combined House Representative at Senate dynastiya. So, hindi natin alam sa ating mga voters, sa ating mga regular taxpayers, hindi natin alam if this will actually make a move, kasi who would have even thought na ikaw boboto ka sa isang bill na alam mo mai-implicate ka, yung pamilya mo, yung kamag-anak mo. So, still, it will be a challenge. Sinasabi ng ibang political analysts, pagbabayaran ng mga hindi bumoto sa susunod na election. Pero the question is, ang Pilipino po ba, sa being honest with yourself, ang Pilipino po ba ay matalinong botante? Most definitely, ako personally, tingin ko hindi. Why? Meron pa rin vote buying 'di ba? Meron pa ring voters remorse. For example, gusto nila iboto before si Marcos tsaka si Duterte. Nung nakaupo na, tingnan niyo po yung ngayon nangyayari, 'di ba? Halos
isuka nila si Pangulong Marcos o si Vice President Sara Duterte because of their own issues about these people. Pero para po sa akin, bakit tong eleksyon hindi mo inalam yan na yan ang issue ng mga iboboto mo? 'Di ba? Yun yung parang naiisip ko na parang analogy in a way na di sana pala nung una pa lang alam mo na magiging ganyan, ba't mo pa binoto? 'Di ba? Marami naman pong ibang kandidato before. 'Di ba? So yun lang ang sa kanya po sa grupo nila na nagpasa po, I think kasama si Congressman De Lima dito. Ang pinopropose nilang definition ng dynasty is fourth degree of consanguinity, which is under the anti-nepotism law ng ating constitution. Ibig sabihin hanggang first cousin lang. Up until first cousin hindi pwedeng umupo. Tapos gusto rin nila na wala daw pong successive term. Ibig sabihin, pag natapos si kapatid, si kuya, papasok si ate, si tatay, papasok si nanay. Wala daw po successive term. And also, ang pinakamahirap at pinakamatinding pagdedebatihan sa plenaryo, gusto po nila na there's no two members of same dynasty or same family should be overlapping constituencies or relative. Ibig sabihin, ang punto nila dito, walang dalawang kamag-anak na mag-occupy na magkasabay like President, Vice President, the Senate, Congress, or LGU. Parang si President Marcos at saka si Congressman Sandro Marcos, wala daw pong ganun. Or si VP Sara at saka si Congressman Pulong Duterte. Wala daw pong ganun. Also, bawal na daw po yung same last name hanggat maaari. Tapos, sa party list daw po, ang pinopropose nila, walang kamag-anak, both local or national, kung papasok sila ng party list. Yun nga lang, sabi nila, because this is too difficult, they're open for negotiation or debate about this issue. Ang akin lang, ang opinion ko dito is this, napakagandang pakinggan yung mga suggestion pero the question is, will they even do it? That is for the Congress. That is for us to see. Pero will they even do it? Kasi kahit si Pangulong Duterte, Pinoy, Arroyo, Erap, tinry na nila to anti-dynasty bill, pero hindi pa rin maipasa. 'Di ba? So bakit daw po importante itong bill na ito, itong anti-dynasty bill? Sabi niya, nasisira kasi ang check and balance. Plus, because nawawala ang check and balance, kasi magkakamag-anak kayo, ano nangyari? There's always a conflict of interest. Kung sino malapit kay Kong, yon, maraming project sa DPWH. 'Di ba? Mas maraming pondo ita-transfer. So, kaya nagkaroon ng flood control scam sa DPWH. And second, sinabi niya rin na hindi na isa sa diwa ang reason ng demokrasya. Correct. Alam niyo po kung bakit? Ang democracy po kasi, nakapaloob dyan yung collective idea ng mga tao na iboto ang isang tao para mailuklok sa pwesto. Ang problema kapag dynasty, ang nailuluklok lang yung malaki na ibibigay na pera sa mga botante, yung vote buying, or may makinarya, may impluwensya o mayayaman, hindi nabibigyan ng pantay na pagkakataon yung ibang tao na pwede naman mag-lead, na pwede naman maging leader, 'di ba? So yun yung katotohanan din doon, and I believe on him about this situation, na talagang hindi nauuna yung taong bayan, na nauuna yung family, 'di ba? Nauuna yung kamag-anak. And sabi nga niya, lagi na lang bang gano'n ang eleksyon, sila na lang lagi, which is unfortunately, yun ang nangyari. Kaya minsan nga nasasabi ko na ang reason bakit nagkakaroon ng dynasty, it's because of the voters, it's because of us. Lagi natin binaboto yung same people, hindi tayo nagboboto ng iba, 'di ba? Okay, tinanong din dito yung about sa political capital po ni Pangulong Marcos after this issue, flood control issues, at saka yung mga issue sa mga issue din sa mga cabinet secretary niya na na-involved dito sa flood control.
tinanong siya kung meron pa bang natitira ang political capital ni PBBM. Ito yung mga questions sa kanya. Gusto ko rin pong itanong sa inyo, and I want you to answer this. Put your comments down below. Meron pa bang political capital si Pangulo? Kung meron man o wala, bakit? May natitira pa ba siya? Maari ba nating ipunto na ang Pangulo ay isang lame duck presidency? Second, maari bang itong mga priority bill na to ay isa sa mga barahan niya to negotiate to all of the concerned group na naghahanap ng transparency and accountability at this moment? And also, kompromiso ba to sa gobyerno ng ating Pangulo? Dahil hindi pa sa ngayon, nakukulong yung mga tinatawag nating big fish sa flood control scam. Kayo na po ang bahalang sumagot dyan. Yan po yung mga question na gusto ko pong sagutin ninyo. Put your comments down below. Sa akin pong palagay, ako po naniniwala ako na may paraan pa rin, may hope pa rin ako personally sa ating Pangulo na malalagpasan niya ito. Yun nga lang po, wala naman pong madali Wala namang madali kapag ka nakaharap ka sa isang malaking problema. Ang ayoko lang pong mangyari is bilisang ayusin ito, bilisang pakulong lahat ng kailangan ipakulong, tapos sa bandang huli, ma-acquit, mapapawalang sala din itong mga tao na to. Lagi ko sinasabi, even if it would take time, ang gusto ko po, gawin ng Pangulo ng kanyang gobyerno, yung dapat para matibay at hindi mate-technical yung mga kasong isasampa sa mga taong ito. Kasi I'm tired, di ba? I'm tired of like thinking about this every day na napapanood ko sa balita, wala namang puro sensationalism, wala namang nangyayari legally. 'Di ba? Puro banat ng iba't ibang vlogger, pero wala naman ho nangyayari legally. Wala naman talagang nakakasuhan. Kumbaga may nakakasuhan, pero hindi pa natin alam kung talagang ma-acquit sila o hindi. So para sa akin, ang pinaka-importante, dapat matibay ang ebidensyang ibabato natin dito sa mga naakusahan. Yun lang. If you guys have not yet been included in our family, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel at magkita-kita tayo next time. Thank you po.